So ito mga ka-LG, pag-usapan natin yung difference ng soil media or yung potting mix na ating ginamit dito. Kasi nag-experiment tayo rito na dalawang klaseng soil media ang ating ginamit sa ating mga punla. Okay, explain muna natin dito sa first batch, which is ang ginamit nating soil media dito yung good soil. Okay, yung good soil na naha-harvest lang, nakukuha lang sa mga ilalim ng puno. Yung good soil na sinasabi natin is kung saan may mga bulate na naninirahan doon at yung mga dumi nila, yun yung ating kinokolekta, which is napaka organic po nun. Kasi ang kinakain ng mga yon is yung mga dahon ng mga puno na nalalaglag. Then minix natin sa carbonized rice hull. Ang reason nito is mas marami yung good soil compare sa carbonized rice hull that time, kasi konti lang yung ating stock na carbonized rice hull. Hindi tayo nakapaggawa, yung mga old stock pa lang natin. Okay, siguro ang mixture is nasa 60-40. 60 yung good soil, then 40 yung carbonized rice hull. And ang germination, ito, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na trace na konti lang yung tumubo, which is kung i-average natin yung percentage ng germination nya is nasa sabihin na natin na 90%, which is para sa mga nagpupunla medyo average lang din, sakto lang din. Pero mas maganda sana kung mas mataas yung percentage. Okay, compare dito sa second batch tsaka sa third batch. Ito, sa third batch tsaka sa second batch, parehas yung soil media na ating ginamit dito. Okay, parehas yung soil media. Ang ginamit natin is vermicast tsaka carbonized rice hull. So 50-50 yung ating ginamit. Yung volume, hindi kilo. Okay, kung sako ang pinaglagyan, isang sako ng vermicast, isang sako din ng carbonized rice hull. Yun po yung sukatan, hindi po kilo, kasi magaan yung carbonized rice hull. Okay, so ang percentage naman ng germination nito is mas mataas compare doon sa batch 1. Let's say nasa 3 trays ang mahina yung tubo niya. So i-average natin nasa 94% yung germination. So 90% at saka 94% is mas mataas yung percentage, mas maganda. Okay, yun yung kaibahan ng ating ginamit na soil media dun sa percentage. Tignan natin sa growth nya, kasi parehas na protocol na to kung ano yung ina-apply natin sa first batch, second batch, third batch. Tignan na lang natin yung growth, kung yung bulas nya, kung ano yung pagkaiba. Doon din tayo magbabase. I-add din natin yon sa ating assessment. Okay, pero sa cost analysis natin dito, syempre pag good soil,
libre lang yan sa mga ilalim ng puno na kukuha. Yung vermicast, binili ho natin kasi hindi tayo ang gumawa nun. Yung carbonized rice hull, hiningi lang natin sa kung saan tayo nagpapakiskis ng palay. So yun yung cost natin. Pag sa vermicast, bibilhin mo talaga yung vermicast. Pero kung may alaga ka namang ANC at nagkukulture ka ng vermicast, so laking tipid. Pinag-iisipan natin na mag-culture din someday ng ganon vermicast. Kung ako ang pagpipiliin, syempre kung negosyo talaga to na yung mga nagsisidlings na malaki, yung sa good soil, tignan natin later on kasi mas makakatipid tayo dito sa good soil. Yun nga lang, mas maliit yung percentage ng germination. Yun lang naman pagkaiba, 90% tsaka 94%. So 4% yung difference. See? Pag sa germination, tignan natin later on doon sa paglaki ng seedling. Kung mas mabilis itong si good soil plus carbonized rice hull, dito na tayo. Pero kung mas mabilis ang paglaki nito, vermicast tsaka carbonized rice hull, which is doon natin i-costing or i-analysis kung ano talaga ang mas okay. Kasi ang natin dito is, goal natin is hanggat maaari mapababa yung cost production natin. Compare kung bibilhin natin to sa mga seedling, ang bell pepper o yung sultan is 200 per tray. Yung panigang naman nasa I think 160 or 180, depende sa mga seedling, yung mga nursery. Pero yung previous is, ang kuha ko sa sultan, yung bell pepper, yung pound type is 200. Mas kukunti kasi yung bilang ng seeds ni sultan si bell pepper compare kay panigang. Si panigang mas pino yung kanyang buto, kaya mas marami yung pieces niya, yung amount. So kaya mas mura. Okay. So ayan, pinapakita lang natin kung ano yung diferensya at kung ano yung pwede nating gamitin sa ating pagsisidlings, mga tatanim nating mga gulay. Okay. So sineshare natin ito para magkaroon kayo ng idea at ma-share natin sa mga gustong nagbabalak din na magpunla ng kanilang sariling pananim. Cost wise talaga makakatipid tayo rito. In the first place lang, ang pagbuo ng greenhouse, yun yung medyo costly at matrabaho talaga. Pero pag naitayo mo na, yun na. Sa susunod na mga seedling mo na, doon na tayo babawi. At pwede natin magpunla rin para sa mga ibang farmer kung gusto nila. So ito yung sample natin para makita din ng mga kapwa nating farmer. Okay. So yun lang po, sharing is caring. Paki-like and share naman po yung ating video, and paki-subscribe na rin po sa mga hindi pa
subscribe sa ating YouTube channel sa LG Farm. Maraming salamat po, at kung nakaabot ka na sa puntong ito, paki-comment naman po kung taga-saan kayo, at sa susunod na video natin is ma-shoutout ko po kayo. Okay? Happy farming!